Magandang gabi, mga minamahal na kapatid. Magandang gabi, Father. Pakibati naman po ng God bless you ang katabi mo. Yes po. Pagbati din po sa mga 8 na nanonood sa kanilang tahanan sa online. Ayan, hinulaan ko lang po kung 8. Sana 9 na sila ngayon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pakiulit po ang aking sasabihin, dinig, dasal, tugtungan. Ano po yung una? Pangalawa? Pangatlo? Minsan may lumapit sa aking ale, sabi niya, Rev, dikon pa lang po ako nun. Kakantahin niyo po ba ang gospel? Tanong niya sa akin. Kapag ikaw po ay diakono, pwede mong kantahin yung gospel. Tinuruan po ako ng isang pari, itago natin siya sa pangalang Father Jojo Cerudo, na awitin lagi ang gospel. Dahil mahalaga po ito, lalo na pag nandiyan si Bishop. At automatic po iyon, sasabihin ni Bishop, kantahin mo ang gospel. So kakantahin ko po talaga. Kaya sinabi ko sa ale, opo, kakantahin ko. At ganito po ang kanyang sinabi, Reb, sana, wag na, ang pangit eh. Minsan, meron din po ako nakasalubong. Sabi niya, Father, kayo po ba yung nasa video ng parokya na nag-a-announcement? Opo, ako po yun. Ituwang-tuwa ako. Siyempre, napanood niya ako. Nakuha niyo po ba yung mensahe? At ang sabi niya sa akin, hindi, Father, ang pangit. Wag na kayong mag-video. Wala akong naintindihan. Mga minamahal, may mga pagkakataon sa ating paglilingkod at pagpunta mo dito na tila baga, wala kang maiharap sa Panginoon dahil tila baga, puro pangit na lang. Pero ito'y kailangan nating madinig. Hindi upang mawalan tayo ng gana, kundi para mas lalo pa tayong umayo sa sarili. Kung pangit yan, edi ayusin mo. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, ayusin mo. Ayusin mo. Kung hindi marinig at hindi maayos ang buhay, gawa ka ng paraan. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, paraan. Paraan. Pero hindi ibig sabihin tapos na, hanggang pangit ka lang. Hindi. Minsan lang. Pero ang ganda ng kilay mo. May maganda at hinahamon tayo ng Diyos. Katulad sa mga pagbasa minamahal, ang Diyos ay handa kang yakapin. Sa Propeta Isaiah sa unang pagbasa, kung narinig po ninyo, ang Panginoon ay handang yumakap. Ang templong ito ay pagyakap sa lahat ng bansa. Ang mga nagdarasal ay hindi lang ikaw, may kasama kang nagdarasal. At sana makuha mo iyon. Nang sa gayon, hindi lang ikaw ang minsan pangit, tayong lahat. Pero kaya ka tinatanggap ng Panginoon hindi dahil sa kapangitan, kundi dahil meron kang gagawin sa kaayusan. Magpakumbaba. Yun nga ang punto ng Ebanghelyo. At ni San Pablo sa mga taga-Roma, dahil nung dumating ang Panginoon, sabi niya nga, ako'y pumunta para sa mga naliligaw ng Israel. Sa mga kababayan ko, pupunta muna siya sa bahay. Kaso yung mga kababayan niya, hindi nga siya dinidinig. Hindi siya pinapakinggan. Kung sino pa yung nakakakilala sa kanya, sila pa yung mga skriba at pariseyo ang walang kakayahang makaintindi. Totoo yan, kapatid. May mga pagkakataong hindi ka yan. Ikaw nga mismo, may mga tao ka rin, bakit ganito to? At ikaw din sa sarili mo, bakit ko ginawa yun? At gagawin ko na naman.
kailangan lang po natin muli bumalik sa kung sino ang nagpapaalala sa atin ng iyong tunay na dangal. At dito napakaganda ang ginawa ng Panginoon. Nakinig lang siya. Kapag sa tingin mo, walang ginagawa ang Diyos, hindi. Nakikinig siya. Hindi kaputok, wala muna siyang sinabi. Tinatanggap niya. Pati ang reklamo ng mga kaibigan niya, di ba? Panginoon, pagalingin niyo na. Kulit eh. Di ba? Yung mga, pati ang reklamo mo, naririnig ng Panginoon yan. Pero wag mo siyang apurahin. Nakikinig siya at meron siyang sariling timing. At ang timing ng nagmamahal, sakto lagi yan. Amen. Sabihin mo sa katabi mo yan, sakto lagi yan. Mahal ka ng Panginoon. Palakpakan natin ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. Kaya mapapansin mo, doon lalakas ang loob. Nung naririnig, hindi ako pinapakinggan ah. Lalo na po yung nanay na may sakit yung anak, pero pinakinggan niya yung mga kaibigan niya, nagrereklamo. Hindi pa rin niya ako kinakausap. At nung kinausap na siya ng Panginoon, di ba? Pero parang ang sakit nga nung sinabi ng Panginoon sa kanya eh. Hindi mo dapat bigay ang pagkain ng anak sa aso. Insulto yun. Ang insulto nga yun nang insulto ba si Jesus? Una, tama ang sinabi niya. Kasi nga sabi niya, doon siya nakatutok sa mga sinugo siya sa Israel. Pero merong pangalawang napakagandang gusto kong pagnilayan. Parang sinasabi niya doon sa babae, sa nanay, sayang yung anak mo. Sasayangin lang ang anak mo. Kaya napakaganda ng pagninilay ng nanay. At sinabi niya, opo, may sakit na ang anak ko, may mga nasayang na, pero bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Kahit yung mumu lang, Panginoon. At yun ang kailangang marinig sa iyo ng Diyos. Nais siyang sabihin sa iyo na marami ka nang sinayang sa nakaraan. Alam niya yon. Pero kung yung mga sayang na yon ay maaalay mo pa rin sa Kanya, durugtungan niya. Sa abot ng iyong makakaya, ibigay mo. At huwag ka nang mag-alala. Magpakumbaba ka. Dahil doon magsisimula. Huwag kang maniniwala na yung pagkakamali mo ng nakaraan ay ganun ka pa rin hanggang ngayon. Hindi. At itong ebanghelyong ito ang nagsasabi na. Ito na ang sinasabi ni Jesus. Para sa iyong anak. Para sa iyong pananampalataya. Matutunan mo muli. Magsimula. Magpakumbaba. Amen. Ibulong mo sa sarili mo yan. Magsimula. Magpakumbaba. Palakpakan mo ang hamon sa iyo ni Kristo. Kaya, inayos ko po ang aking pag-awit ng Ebanghelyo. Kaya, yung mga video ko po, ganun pa rin naman. Magagawa sa itsura ko, ganito na to eh. Pero, dinadahan-dahan. Kaya, hindi pa rin titig para sa Kanya. Muli po, hinihikayat ko kayo sa ating kisame. Pakiulit nga, kisame. Sa ating krus, pakiulit nga, krus. Yan po ang ating mga susunod ng gawain.
Alam niyo po, nakakatuwa. Ang una po natin gagawin, tatakbo po tayo sa darating na eleksyon. Hindi, joke lang. Hindi. Meron pong hashtag tapa. Alam niyo po, very challenging po ito, lalo na po sa mga yung mga hindi na pwedeng tumakbo. Kaya pa ba tumakbo tayo? 3 kilometers? Hindi. 1 kilometer. Pwede pa. Pero alam po namin, hindi lahat makakatakbo. Ako po parang lang ako Simula lang, tapos hahayaan ko na kayo, kaya nyo yan. Oo, takbo nyo. Oo. Pero hindi naman po ito tungkol lang sa pagtakbo Amen. May mga pumupunta po diyan at kinilabutan kami one time, lumapit sila, ang bagal. Tatakbo ba to? Tapos inabot ang pera. Father, ano po ito? Tatakbo po kayo para sa simbahan. Inaakta na po namin kasi sabi ko, pwede po kayo mag-uniform. Maganda tong uniform na to, panglabaman lang, di ba? Dry fit, magandang mag-usok. At lumalayo na siya, at sabi niya, para sa simbahan. Pagkatapos nitong misang ito, kanino kadudugtong? Karugtong ka pa rin ng ating simbahan. Karugtong pa rin ng ating pananampalataya. At sa pagpunta mo doon, sinasabi na sa iyo ng Panginoon ngayon, mangyayari ang iyong pinaniniwalaan. Mangyayari ang iyong pananalig. Nangyayari iyan dahil tayo ay nais paalalahanan ni Jesus na hindi kailanman kita iiwanan. Kaya't mga minamahal kong kapatid, halina muli tayo, maging karugtong ng banal na pamilya ni Kristo. Amen. Kaya't sabi mo, dugtungan natin. Palakpakan natin ang pagdurugtong ng ating nais na kagalingan. Mga minamahal, may kita kang mga pangit sa sarili mo, sa iba, sa pagtupad mo, sa pangarap mo. Pero katulad ng sa Ebanghelyo, at katulad ng ginawa ni Jesus, paganahin ang pandinig. Manahimik. Ipunin ang lahat ng reklamo mo sa buhay. Ialay ito sa Kanya. At lalo na, kapag ang inaalay mo ay hindi lang tungkol sa iyo, para sa iba, para sa pamilya, para sa simbahan, yan din ay magiging para sa iyo. Dahil hindi tayo mawawalay at gumagawa na ng paraan ng Diyos na ikaw ay maging kadugtong ng grasya niyang tunay. Amen. Pakiulit nga po. Dinig, dasal, dugtungan. Palakpakan mo ang Panginoon. May this building which we dedicate to your name be a house of salvation and grace, where Christians gather in fellowship, may worship you in spirit and truth, and grow together in love, in real love, through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo. Hi mga kaparokya, mag-like na po and subscribe sa ating official YouTube channel
www.youtube.com/hfprojas at i-follow ang ating Facebook page www.facebook.com/hfprojas. Maraming salamat mga kaparokya.